Maligayang pagdating sa Flight 7913. Ang flight na ito ay mula dulong papuntang Junction. Pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Mr. Chu, ayon sa pagsusuri ng ilang banyagang doktor, ang inyong problema sa panggana sa katawan ay dulot sa psychological na dahilan. Baka may kinalaman ito sa nangyari noon. Ayon sa doktor, ang heart pacemaker na suot ninyo ay maaaring mahusay na ma-detect ang reaksyon ng inyong puso. Kapag nakaramdam ang iyong katawan ng pagnanasa, magbibigay ito ng senyas. Malalaman ang tunay na sanhi ng problema. May problema sa alak kagabi. Ikaw bang naglagay ng gamot sa inumin ko? Siya yun. Siya nga. Ang jade pendant nung gabing yun. Ang tagal nating hindi nagkita. Salamat sa pagdalo. Bagay naman talaga silang dalawa. Nako, itong memorya ko. Nasobrang abala ko sa paghahatid kasi yan para sa'yo. Nakalimutang babalik pa lang ngayon si Weiwei. Nakalimutan. May kamay at paa naman siya. Kaya niyang umuwi mag-isa. Tita Shen, iatid mong dalaga sa kanyang silid. Opo. Mr. Shen, Miss, sumama na po kayo sa akin. Mr. Chu, paligayang pagdating. Narito na si Hunting. Tita Shen, dati ang lugar na ito ay bodega lang, hindi ba? Ang dati ninyong silid ay ginawang sidlaro ng batang amo. Ang mga gamit ninyo ay nailagay dito. Kaya hindi pa ito naayos. Ayos lang. Dito na nakatitira. Mama, nandito na ako. Aangkinin kong walang lugar na kinuha nila sa'yo. At lahat ng bagay na nawala sa atin. Ibabalik ko lahat. Si Weiwei, bakit hindi pa siya bumababa? Nagtatampo ba siya? Hindi ko naman siya pinasundo ngayon. May gana pa siyang magalit? Payaw! Payaw! Itiwag ni Zero si ate sa hagdan! Ang anak ko. Ang sakit. Chin-chin. Hindi ko ginawa. Ang presidente ng Shu Group, ang lalaking gustong lapitan ng lahat ng kilalang pamilya, ang nobyo ni Zhongfei. Kung ako mismo ang aagaw sa sandigan mo, iyak ka sigurong parang aso. Narinig ko, ng dating Mrs. Song ay selos at malupit. Kaya ngayon si Mr. Song ang napangasawa ay kapatid ng dating Mrs. Song. Kaya nga sabi nila, mag-ina nga talaga sila ang nakakatandang Senyorita Song. Dahil sa kanya, itinulagin si Mrs. Song mula sa hagdan, kaya siya nakunan. Pinadala siya sa ibang bansa. Mayabang at matigas ang ulo, malupit at tuso. Isa siyang tunay na demonyo. Papa, Tita Zong, Ang tagal mo nang nasa ibang bansa. Dapat natutunan mo na ang tama at mali. Ano bang pagkakamali mo? sige na. Ang daming tao dito. Huwag mo lang sabihin ng ganyan. Opo, Papa. Marami akong natutunan. Walang hiyang bata. Ngayon, ang bait-bait mo na at masunurin pa. Hunting, nakalimutan ko ipakilala sa'yo. Ito si Ziwei, ang anak ng bayo ko, ang nakakatanda anak ng pamilya Song. Ziwei,
Ito naman ang nobyo ko. Si Shu Hanting. Ikaw ang magiging tiyuhin ko. Kumusta? Ang mga salo-salo sa bahay na ito, nakakainis pa rin tulad ng dati. Mag-ingat ka. Salamat ha. Nung nasa ibang bansa ka pa, nakatira ka ba sa Ludenberg o sa Birmingham? Bakit mo ba natanong? Baka kasi, nagkita na tayo 5 taon nang nakalipas. Pero dinala ko ni Papa sa Brampton, isang eksklusibong paaralan para sa mga babae. Sa panahon ngayon, hindi ako lumabas ng paaralan. Baka naman po, nagkamali na kayo ng tao. Ganun ba? Sige po, mauna na ako. Ayaw kong isturbuhin ka. Hunting? Hunting? Tita, anong ginagawa mo? Kanina, nadapa lang ako na hindi sinasadya. Buti na lang, nahawakan ako ni Tito. Kung hindi, nahulog na siguro ako. Mag-ingat ka sa susunod. Hunting, naghihintay pa sa atin sina Ate at Bayaw. Tara na. Baka naman talaga magkamukha lang sila. Hindi siya yon. Lahat ng mga nangyari sa akin sa ibang bansa. Lumayas ka! Umalis ka kaagad! Isa-isa kong naranasan. Lahat ng yan ay nasa iyong magkakapatid. Kung ganon, umpisahan rin sa itong pinakamahalaga sa'yo. Nandito na ako, ang mga negosyo sa layo ng True Group. Tito, May lagnat ka? Nurse! salamat. Walang sumama sa'yo sa ospital? Busy kasi sila. Tito, paano mo nakilala si tita? Ipinagkilala kami ng isang kaibigan nung lumabas kami. Sa taong seryoso na tulad mo, mahilig lang sa trabaho. Paminsan-minsan, may mga bagay ka din palang ginagawa. May kailangan ka pa ba? Kung meron, tawagin mo lang ang nurse. Sige po. Tulungan mo ko maghanap ng isang tao. Pa, tapos na ako sa medical check-up. Pwede mo ba kung sundin pa uwi? Wala akong oras! Umuwi ka na mag-isa! Pero gusto ko sana makipag-usap sa'yo tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Pupunta ako dyan mamaya. Salamat pa sa pagsundo sa akin. Na-isturbo ko naman po kayo. Tama po ba? Nandito ka ba kasi gusto mong bumalik sa Feng Country? Gusto rin po ba ni Papa na bumalik ako? Sa palagay ko, ang buhay doon ay mas babagay sa'yo. Mabagay? Oo nga naman. Palagi mo naman talagang iniisip na ako ay malupit at mapanagkit. Hindi yung mati si Tita Zong at ang iyong anak na lalaki. Pinapabalik niyo ako sa bansa. Baka naman muli siyang gumawa ng masama sa iyong asawa at anak. Anong gagawin natin? Kung hindi dahil sa'yo na itinulak mo ang tita mo pababa sa hagdan, kaya kita pinadala sa ibang bansa para matuto kung paano maging tao. Pero hindi mo ba naisip ang nangyari nung araw na yon ay gawin ng mga kapatid na yon? Hindi ko man lang siya nahawakan. Bakit naman niya ipapahamak ang sarili niyang anak para lang siraan ka? Kita mo, lagi ka lang ganyan mag-isip.
Kagaya rin ng pagkamatay ni Mama noon. Si Zunya naman talaga may sala. Pero hindi mo ko pinaniniwalaan. Palagi mong iniisip na ang kabit ang pinakabanayad. Pinakamabait na tao sa mundo. Kahit pinasag niya ang pamilya natin. Kahit sinadya niya saktan si Mama sa ospital. Hindi mo pa rin kayong maniwala. Tumahimik ka! Ang dami ng taon ang lumipas. Ganyan ka pa rin. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Lumabas ka sa sasakyan ko! Umalis ka na! Song Ziwei? Ihatid na kita pa uwi. Hindi. Ayokong umuwi. Hindi iyon ang tahanan ko. Ihatid na lang kita sa ospital. Ayokong pumunta. Mr. Chu, ayon sa mga nalaman ko, 8 taon nanirahan si Miss Song sa ibang bansa. Sa oras na wala siya sa pag-aaral, nagtatrabaho siya sa mga convenience store at kainan. Naging tagalinis pa nga minsan. Hindi naging madali ang buhay niya. May record ba siya na nagtrabaho siya sa Royal Court Hotel? Wala po. Kung ganun, kung hirap pala siya sa buhay sa ibang bansa, nung sinabi niyang hindi siya lumabas ng paaralan, malamang ginawa niya yun para sa dangal niya. Ano pa ba? Pumasok ka. Gising ka na. May masakit pa ba sa katawan mo? Pasensya na. Ako ay nakaperwisyo pa sa'yo. Sa lagay ng katawan mo ngayon, mas mabuti magpahinga ka muna sa kama. Ang suot mo, ang kasambahay nagpalit, tsaka wala akong damit pang babae dito. May kailangan ka pa ba? Pwede bang makatira ako ng 2 araw? Huwag mong sabihin kay tita na nandito ako. Hindi ko sinasadya na maging abala sa'yo. Ako kasi, wala akong mapuntahan. Gusto ko lang sana na mahalin ako ni Papa ng kahit kaunti at hindi maging yung taong walang silbi sa bahay. Sabihin mo, ganito ba ako? Masyadong makulit o makasarili. Sige. 2 araw lang. Ang kasambahin ng balang mag-alaga sa'yo. Anong ginagawa mo? Pasensya na, hindi kita guguluhin. Sasara ko ng pinto. Doon ka sa kama matulog. Ayoko. Huwag kang umalis. Talagang natatakot ako. Talaga bang pinukaw niya ang pagnanasa ko? Meron pa siyang jade pendant at nagkataon pa na nagkaroon ako ng reaksyon sa kanya. Hindi naman siguro ito nagkataon lang tungkol sa mga nangyayari sa abroad. Sigurado ako may tinatago siya.
Hello? Hello, Hunting. Hindi ka pa natutulog? Nagiinom kami ng mga kaibigan ko. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Gabi na kasi. Mag-ingat ka na lang. Hindi mo lang matatanungin kung lalaki ba o babae ang kaibigan ko. Ganun mo lang ba ako pinagkakatiwalaan? Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Hunting, sino yung narinig ko? Nagkamali ka lang ng dinig. Mag-enjoy lang kayo. Hindi na kita iistorbohin. Halika na. Mag-inom na tayo. Hindi tama. Sigurado hindi ako nagkamali ng dinig. May ibang babae talaga dyan. Tumayo ka. Tito, nagkamali ba ako na akala kay tita? Bakit wala kang suot ng tsinelas? Nakalimutan ko. Sino nagsabing pwede kang pumasok na hindi kumakatok? Bigla mong binaba ang tawag kaya nag-alala ko. Kaya, Dumating ka dito para lang tingnan kung nandito ba talaga ako. hindi naman. Alam kong hindi kayong tipo na basta nagdadala ng babae dito. Gusto ko lang sana na dalan ka ng makakain. Pero huli na, sarado ng mga tindahan. Pwede kaya dito na ako matulog para may pagluto kita ng almusal bukas? Hindi na kailangan. Hindi ako sanay na may ibang taong natutulog. Ibang tao? Pero girlfriend mo ako. Alam kong hindi ka sanay. Bukas, pupunta ko sa opisina mo. Gabi na. Ipapahatid na lang kita sa driver. Umalis na si tita. Siya, hindi niya napansin, hindi ba? Bakit hindi mo siya pinatulog dito? Sabi mo kasi, hindi ka nagpapalipas ng gabi sa iba. Pero, pinatuloy mo ako. Ibig sabihin ba nito? Sa puso mo, tito, espesyal ako. Pwede mo bang hiwalayan si tita? At makasama ako? Supplementary black card. Walang limit ang gastos. Pwede kang pumunta kahit anong hotel. Ate, talagang narinig ko. May narinig kong boses na babae doon. May ibang babae na si Hunting. Pagka niloloko niya ako. Paano ko pa nagpapanatiling uminom ng tsaa? Eh hakaka lang naman yan. Walang kasiguruhan pag naiskandalo ka. Kahit ikaw may punto, lalabas kang mali. Kumalma ka lang. Ang dali mong sabihin yan, eh paano kung may ibang babae din ang asawa mo? Makikita mo pang... Ate, ngayon, anong gagawin ko? Ang laking kagaya ni Chu Hunting. Ang dami ng babaeng dumadaan sa buhay niya. Ginagawa kong lahat. Inaayos ko ang lahat ng plano para sa ng matagal. Para lang magiging girlfriend ka niya. Ate, alam ko ikaw pinakamagaling sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, ate, hindi rin siguro kayan si Bayaw. Sige na, huwag ka nang paikot-ikot. Turuan mo naman ako. Ikaw talaga. Mas malaga kaysa kung may iba siyang babae. Ang pinaka-importante ay maging asawa ni Chu Hunting. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magpakasal sa pamilyang Chu agad at tiyakin ang iyong posisyon bilang ginang Chu. At pagdating ng panahon, ikaw maging pinakakilalang babae sa buong Gen City. Tama. Kapag napangasawa ko si Hunting, tingnan natin kung may magtatanggang maligaw pa sa kanya. Ikaw ang kailangang humawak sa kanya. At pagdating ng panahon, magpapasunod lahat sa'yo. Ang pamilya Zong at Song, kailangan ka rin nila. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kung mahawakan mo siya ng mahigpit. Bakit kaya hindi ko nakitang ulo na si Zong Ziwei? Kapwa ng gabi pa siya nagpunta sa ospital, hindi pa bumabalik. Buong gabi siyang nawala. Ate, may katubak ko na hindi magandang pagbalik niya. Natataranta ko na baka kung mananatili siya dito, maaalala niya ang nangyari noon at magrereklamo. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal dito. Pabalik siya ng kurso sa Pink Country. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Song ay dapat mapunta sa atin. Hindi talaga siya magkakaroon ng anumang puwang dito. Kahit walang record na nagtrabaho si Miss Song sa Royal Court Hotel, nakakuha kami dahil sa mga koneksyon ng opisyal na CCTV na malapit sa hotel. Ipinapakita nito na 5 taon nang nakalipas, si Miss Song ay talagang lumabas malapit sa hotel. Binura nila ang mga tala at monitor ng hotel, kaya mahirap sa opisyal na ahensya na makialam. Pero kahit ganun, lalo nitong pinapatunayan na nandoon siya noon, mag-iba ka ng direksyon, suriin ang mga CCTV sa paligid bago at pagkatapos ng gabing yon, ang mga footage at lahat ng taong naroroon. Opo, Mr. Chu, kung ganyan po niyo sinusuri si Miss Song, meron bang indikasyon ng relo? Meron ba itong reaksyon? At saka, i-monitor mo din ang galaw ni Zong Shiwei sa loob ng bansa. Opo. Buong araw na palihim na gumagalaw.
Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Kumain ka na ng almusal. Pinapabayaan mo ang iba na maghintay. Naintindihan ko na. Sa susunod, magigising ako ng maaga. Sige na. Anong ginagawa ng batang mugot ng maaga? Bata pa naman siya. Normal lang marami siyang nightlife. Karaniwan lang yun. Yan ay dahil sa pagsasama mo sa mga taong walang hiya. Kung sadyang siyang ka at gumagawa ka pa ng gulo, makikita mo, babaliin ko talaga ang mga binti mo. Kung hindi niyo lang sana ako pinabayaan ng mag-isa sa ibang bansa, hindi sana ako nagkaroon ng sakit sa puso. Papa, hindi po ako. Mas mabuting ang wala ka talagang ginawa. Kakabalik lang niya sa bansa, bakit hindi ko na siya isama sa labas para mamili? Bilang isang babae, maganda rin makabili siya ng mga kailangan niya. Ikaw talaga. Ang bait mo. Kahit na noon, ganun ang ginawa niya sa'yo. Mabait ka pa rin sa kanya. Makinig ka ng higit sa payo ng tita Zong mo. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ako nagkaroon ng isang anak na tulad mo na hindi marunong magpasalamat. Bilang bata, halos kamukha mo yung ina. Pero, pagkatapos may padala siya sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, sa tingin ko, natutunan na rin niya ang dapat matutunan. Oo, nung nandun ako sa ibang bansa, talaga namang marami kong natutunan. Sana, maranasan din ni titang ganito. Ito ang gusto ko. Kukunin ko ang 28-inch. Sige po, handa na ba tayong umalis? Ito, para sa'yo ito. Para pagbalik mo sa France, magagamit mo ito. Ang swerte mo talaga, miss. Oo, salamat kay Tita Zong. Marami akong natutunan sa mga taon ko sa ibang bansa. Talagang marami ang naaani. Parehong pamilya naman tayo. Hindi kailangang maging malayo. Ah, mamaya, pupunta kami ni Fefe sa sawa ng kliyente. Maaari mo bang dalhin si Shenshen? Siyempre. Shenshen, magpakabait ka sa ate mo ha. Makinig ka sa ate mo. Huwag ka rin maglaro-laro sa paligid. Ultraman plane? Woo! 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 Ako si Ultraman! Tatalunin ko malaking halimaw na ito! Chen, alam mo ba, sa mundong ito, walang Ultraman at wala ring liwanag. Hindi sila totoo. Sinungaling ka! Tito, ang kapatid kong lalaki ay biglang dinala sa isang mall sa ilalim ng Choose Group. Maaari mo bang kong tulungan? Nasaan si Chen? Saan nagpunta si Chen? Ano sa palagay mong ginawa ng bata? Hindi pa umabot ng kalating oras. Nawala na si Chen. Huwag kang mag-alala. Si Chen ay biglang niyakap at dinala na isang lalaki. Inapatingnan ko ng CCTV ng mall at isinarang mga labasan. Ikaw ba yon? Ikaw yun, hindi ba? Anong sinasabi mo? Ikaw nagpadala ng tao. Nasadyang dumugog kay Chen, hindi ba? Sa isang normal na mall, paano may lalapit at bilang kukunin ng bata? Sigurado ikaw nag-ayos nito. Wewe. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi naman nagkasala si Shenshen. Nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin saan nagpunta si Shenshen. Pakiusap. Ate, ano ba to? Ano? Nawala niya ang stepbrother niya? At hindi lang yan. Walang taon na nakalipas. Pagbuntis pa ang ate ko. Nagawa niya itilak ang ate ko pababa ng hagdan. Hindi ko akalain na walang taon na nakalipas. At ganun pa rin siya kasama. Huwad na tao! Hindi ka malang nagtatanong, diretso mo lang iniisip na ako may kasalanan kay Chen. Tanungin pa ba? Sabihin mo, saan mo dinala si Shenshen? Hindi ko alam. Wewe. Alam kong iniisip mo nga ako ang sumira sa kasal ng mga magulang mo at pumalis sa lugar ng mama mo. Pero ako at ang papa mo, tuloy namin mahal ang isa't isa. Si Chen ang anak ko. Paano mo nagagawasak ng kami ng paulit-ulit? Pinapunta rin mo pa ng anak ko. Pinibigyan mo pa ako ng kamatayan, hindi ba? Wewe. Bayaw, sa mga taon niya nasa ibang bansa, hindi siya natuto. Pagbalik niya, hinahanap agad ng pagkakataon na alisin si Chen. Napakasama niya. Kala ko nagsisi ka na! Hindi ka na dapat kita pinabalik! Kung ganito pang sitwasyon, baka maging delikado kay ate at kay Chen, di mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ihanda mo mga gamit mo agad! Umalis ka at bumalik ka sa France! Hindi ba dapat mas importante na hanapin muna ang bata kaysa paalisin si Miss Song? Hunting, Mr. Chu, patawarin mo ako. Nakakahiya naman. Wala kang ebidensya pero agad kang sigurado. Hindi ba sobra na yan? hunting, hindi mo alam. Tama si Mr. Chu. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin mo ng bata. Mahal ko, pumunta ka na ngayon sa otoridad ng mall. Ah, sige. Hunting, bakit nandito ka? Ito ang mall na sakop ng Chu Group.
Sabihin mo, saan mo tinagong bata? Sabihin mo saan mo tinagong bata! Ate, Tita Zong, alam ko na babahala ka, pero wala akong ginawa kay Shenshen. Kung may nangyari nga, ikaw rin may pasalang-sala. Sino nang sabi na gusto mong sirahan ako? Kung galit ka, sa akin may bato lahat. Huwag mong idamay ang bata. Kung may problema ka, sa akin mo gawin. Tita Zong, ang higpit ng hawak mo sa akin. Ate, nawawala ang bata. Siyempre ikaw yan. Ibalik mo na si Shenshen. Wala talagang ginawa. Nagsisinungaling ka pa? Ikaw! Mahilig ka talagang kumilos agad. Hunting, napilitin lang kumilos sa galit. Tingnan mo kung anong ginawa niya kay ate. Napasamang pakiramdam niya. Nakikita ko lang sa buong pamilya ninyo ay pinagbibintangan nyo lang siya. Ako? Ang anak ko! Ate! Para na misinterpret, walang parang para maipalawan ang sarili. Ngayon, naranasan niyo na rin. Mama! Mama! Chen, kumusta ka na? May ginawa ba sa masama sa'yo? May pinakaan ba sa'yo ng kakaibang bagay? Shen, kasalanan ni Mama. Si Mama hindi nagpapagprotekta sa'yo, Shen. Saan ka ba tumakbo? Nag-alala kami dito sa'yo. Wewe, walang gulang pala si Shen. Bakit ka pa ulit-ulit? Sinasaktan mo lang siya. Tita Zong, nung nawala si Shen, sabi mo ako ang may gawa nun. Ngayon na bumalik na siya, sinasabi mo ulit na ako. Itong kasalanan, kailangan mo talang ipataw sa akin? Noon, inakay mong ate ko pabagsik sa hagdan. Hindi ba normal ang pagdudahan ka? Pagdududa lang yon, walang ebidensya at maaari mo nang hatulan ng iba. Zongfei, kapag naggagamot ka ng pasyente, diretso mo na lang bang tinitignan ang lumang medical record? Hindi ka ba basta magre-reseta ng walang konsultasyon? Hindi ganyan, Hunting. Pakinggan mo muna ako. Tito, hindi mo naintindihan. Lahat na nagkasala ay may pagkakataong magbago. Pero sa aming pamilya, sila may huling salita. Sige na nga. Ang importante, bumalik ng bata. Hindi ko na naabot ang mga ibang bagay. Paano naman pwede mong palampasin ito? Zongyi, hindi pa rin natatanggal ang aking hinala. Halika, Shen. Noon, hanap ko na sanang bilang bagong game console para sa'yo. Pero sabi ng mama mo na ako lang nagpahamak sa'yo. Hindi yan si ate. Isa yung masamang tito na nagdala sa akin sa banyo na hindi ako pinayagang magsalita. Ano pang sinabi niya? Shen. Nahuli ng mga taong humawak sa bata. Halika! Siya nga yun! Siya yung masama! Hindi ito yung taong inutusan ko. Siguradong si Zongzi ang naghanap niyan. Tingnan natin ngayon kung paano ka magdadahilan. Dahil nahuli ng tao, tanungin na natin siya. Bakit mo nga ba dinodoko si Shen? Para siguradong hindi siguro ang pagbintangan, mas mabuti pang umamin ka na ng totoo. Baka sa uli, pareho-pareho lang tayo magpahiya. Tumawag lang tayo ng pulis. Talagang hindi ka titigang at di mo nakikita ang totoo, ano? Huwag kayong tumawag ng pulis! Nakasuot kasi siya ng puro mamahaling damit. Mukhang mayaman. Kaya naisip kong dukutin siya. Huhubarin ko lang sana at ibebenta ang mga suot niya. Ano ba talaga? Oo, ganun nga talaga. Pero hindi ko pa nga nagawa. Nahuli na ako ng mga tao ninyo. Kaya wag na po kayong tumawag ng pulis. Nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi ba siya nang utos sa'yo na gawin ito? Hindi ko nga siya kilala. Tita Zong, bakit lagi mo ako pinaparatangan ng wala sa lugar? Kailangan ba lang lahat ng dumi ay ibuhos mo sa akin para lang makontento ka? Kung ito lang makakapagpasaya sa lahat, sige na, sabihin na lang natin na ako may gawa nito. Para sa'yo. Salamat, ate. Mama, Salamat, Miss Song. Ang papa ng bata ay halos gumawa ng mali para makaipon ng pera para sa operasyon ni Dudu. Salamat sa inyo dahil hindi niya nagawang mali. Hindi lang ninyo nailigtas ang buhay ni Dudu, kundi kayo rin ang malaking utang na loob sa aming pamilya. Ginawa ko rin ito para sa sarili ko. Sigurado kong gagaling ang bata. Xiaobao, hindi ba medyo late na ngayon? Bakit kising ka pa? Mami, na-miss na kita. Namiss din kita, anak. Nagpakabait pa kaya itong mga araw na to? Kung mapili ka sa pagkain, hindi ka lalaki ng matangkad. Tito Su, nagsumbong ka ba? Hindi na kita magiging kaibigan. Mami, kailan ka po ba pwedeng puntahan? Mami, kailan naman tayo lalabas para maglaro?
Maayos na bang pakiramdam mo? Tito, dumalang ka ba talaga para sa akin? Mag-usap muna kayo. Ilalabas ko muna ang bata para magpa-araw. Tito, dumalang ka para makita ko. Masaya talaga ako. Talaga ba? Kasi gustong-gusto ko po ang tito. At saka, bigla ka pang dumating. Kaya nung ginamit mo ako, siguradong nag-enjoy ka rin. Nag-text ka sa akin para humingi ng tulong. Ginamit mo ang kamay ko para hanapin ang bata. At pinakita mo pa sa akin yung eksena kung paano ka nila binubuli. Gusto mo magdulot sa akin ng galit kay Zhongfei para makipag-ingiti ka sa kanila. Tito, bakit hindi mo nararamdaman na ako'y nahulog sa iyong alindog? Naaakit talaga ako sa'yo. Kahit palumabag sa tama at mali, gusto pa rin kita. Anong tunog yun? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tito, gusto kong kumain ng mansanas. Ngayon, pasyente ako. Sige, kahit na sanay na akong mag-isa sa ospital, walang kahit isa na maghihiwa ng mansanas para sa akin. Ikaw ang bruha ka? Tita? Sang Jiwei, wala ka namang sakit? May medical record sa ospital. Hindi pwedeng gumawa ng peking record. Bakit mo ko ganito pinagmamastan? Natakot ako ng kaunti. Sino naghiwa ng mansanas para sa'yo? Bakit mo natanong yun? Gusto mo rin bang kumain? Pero, kailangan mong gawin mismo. Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi madali. Huwag kang magyabang! Si ate balang araw ay ibabalik ka sa ibang bansa. Ang sama talaga ng puso mo. Si Tito. Balang araw, iiwan ka niya. Ikaw! Isa. Dalawa. Anong ginagawa mo? Hunting. Hindi yan ang iniisip mo. Ako ay... Sumama ka sa akin. Hunting. Hunting. Pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan na nangyari. Eh paano naman? Gusto niya tayo na maghiwalay, kaya ako nagalit. Hindi mo talaga siya kilala. Walang taon na nakalipas. Halos masirang buhay ng kapatid ko at mulang anak niya. Sa mga nakarang taon, nasa ibang bansa siya. Doon, natutunan niya gumawa ng masamang bagay. Mapalilang ang isip niya. Huwag mong tingnan ang itsura niya ngayon. Lahat ng yan ay palabas lang. Zhongfei, paano mo nalaman na natutunan niya ang masama sa ibang bansa? Iniisip ko lang. Kitang-kita ko naman. Kung alam mo na natuto siya ng masama sa ibang bansa, dapat alam mo rin kung ang buhay niya doon. Ano bang maaaring gawin niya sa ibang bansa? Akala ko, malinis ang pinagmulan ng pamilya mo. Mataas ang pinag-aralan. Isang doktor na dapat ay maunawain at may prinsipyo. Dapat isang karapat-dapat na makasama sa relasyon. Hunting. Ano bang ibig mong sabihin nito? Ngayon, may mga alinlangan na ako. Hunting! Hunting! Anong gagawin ko? Hindi mo naman ibig sabihin ito na maghiwalay tayo. Anong gagawin ko? Ate! Ang tanging layunin niya ay paalisin niya ako sa pamilya Song, kaya tuwing binabanggit ang mall, alam kong kikilo siya. Pinili mo ang mall ng pag-aari ng Chu Group. Ginamit ang koneksyon niya para mahanap ng mga tao niya ang bata at nakita rin ang nangyari sa kapatid mo sa loob ng panandaliang panahon. Sa likod ni Zong Yan, dapat ay matumutulong sa kanya. Hiniling mo sa akin na imbestigahan ang nakarang ugnayan ni Zong Yan. Naipadala ko na sa email mo ang mga tungkol kay Zhang Miao. Zhang Miao. Itong tao ay isa sa mga dating tagahanga ni Zong Yan. Ngunit kasal na siya at may anak. Wala na siya sa Gen City. Hindi lalampas ng 2 oras ang biyahe mo na sa Gen City. Ang mga tagahanga, hindi malaya sa taong gusto nila. Kapag may pagkakataon, hayag ka nilang lalapitan ang taong gusto nila.
na walang takot at walang pakundangan. Kaya, madali lang siyang hanapin. Ang charity gala na ito ay nakatulong sa bayaw mo. Nakapagpataas ng aking reputasyon bilang mabait at nakita ng lahat ng mga cute na bata na medyo palabir at malikot. Isang bato, 3 panalo. Ate, si Hunting, huwag kang mag-alala. Dahil dito, babaguhin ni Chu Hunting ang kanyang pananaw sa'yo. Hindi na niya sasabihin ng ganong bagay. Sige na, huwag kang mag-alala. Wewe, ang nangyari sa mall, nagsisiyan ko na yon. Bilang tita mo, ang maliit na cake na ito ay ala ko bilang paghinang tawad sa'yo. Tikman mo. Hindi na kailangan tita, hindi mo ito kakainin. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ko mapapatawad? O baka naman, sa puso mo, may sama ka ng loob sa akin. Wewe, paano mo nagawa na hindi mo mapakinggan ang hiling ng iyong tita? Wala ka bang awa sa kanya? Ang pangalan ng dalaga ng pamilya Song, tunay nga tulad ng mga sabi-sabi, magdita at makasarili. Narinig ko nga na ipinadala siya ng sa ibang bansa dahil muntik na mapamagsige ng Song. Ang ganitong ugali sa ibang bansa, malamang ay naging magulo rin ang buhay niya doon. Tita, matagal ko na po kayong pinatawad. Basta po sa susunod, wag na lang niyo akong pagbintangan ng walang dahilan. Kasi kakauwi ko lang sa bansa. At kapag kumalat, hindi maganda ang magiging reputasyon ko. Kung ganon, kainin mo lang itong maliit na cake para maniwala kung pinatawad mo talaga ako. Kasi ko rin naman kumain ito. Pero sa mga nakarang taon ko sa ibang bansa, dahil wala akong pera, ang hirap ng buhay ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng sakit sa puso, kaya hindi pwedeng kumain ng ganitong matatamis. Pasensya na po, tita. Isang tunay na anak ng mayaman ng pamilya Song. Paano naman siya mahihirapan ng buhay sa ibang bansa? Siguro, hindi siya pinibigyan ng allowance. Hindi ba't sige ng song kayong madrasta? Hindi tunay na ina, kaya iba talagang sitwasyon. Wewe, paano mo nalaman ng ganitong bagay? Talaga namang may sakit sa puso si Miss Song at nagpakonsulta siya sa ospital sa ilalim ng Chu Group. Hindi ito congenital. Zhongfei, bilang isang doktor, dapat alam mo ito. Ang may sakit sa puso, hindi dapat kumain ng matatamis. Ngunit siya, ayaw kayo ng mayat kong cake at pinabaliktad pa ako. Pinagtanggol pa siya ni Hunting. Ate, anong gagawin ko? Sigurado ko si Hunting magagalit sa akin. Ikaw talaga? Ang ugali mo kasi, mabilis magalit. Madaling mawala ng kalma kapag si Hunting na pinag-uusapan. Paano ako magiging kalmado, ate? Hanggang ngayon, wala pa kaming kahit isang malapit na kilos. Kung ganito pa, tsak na siya maghiwalay sa akin. Hindi yun mangyayari. Si Hunting, sa nakaraan, wala siyang kasamang chismis at ikaw pang kayo unang kinikilala na kasintahan. Hindi siya basta-basta makipaghiwalay. Totoo yun. Kailangan mong maniwala sa ate mo. Talaga ba? Siyempre, totoo yun. Kailangan mong maniwala sa ate mo. Pero ate, hindi niya kinain ng maliit na cake. Anong gagawin natin? Walang problema kung hindi niya kinain ng cake. Naglagay din ako ng gamot sa ibang bagay. Hindi siya laging makakaiwas. Kailangan agad mo na siyang padala sa ibang bansa. Ngayon sa ibang bansa, magulo ang sitwasyon at ngayong gabi, mabibigang patunan kayong kalaswaan. Hindi na siya makakaiwas kahit gusto niya. Ano tong amoy na to? Hindi. May problema ang amoy. Wewe? Wewe! Ang bata na ito, alam niya may sakit sa puso, bakit pa palakad-lakad kung saan-saan? Ate, sabi nila, parang pumunta daw siya doon. Doon, punta natin tingnan. Halika, halika. O nga, tara. Wewe! Wewe! Bayaw? Anong ginagawa nyo? Ate! Magsama kayo ni Papa. 5 taon na hindi ba? Hindi mo ba gusto umangat sa posisyon? At maging ginangsong? Ako, hindi ko alam. Ang gusto ni Papa ay palaging pareho.
ang kasalukuyang Ginang Song, kung paano siya nakakaangat, magagawa mo rin. Bakit ka naman tumutulong sa akin? Pareho naman kayong mga madrasta. Bakit hindi lang kung pumili ng isa? Na kaya kong makasama ng maayos. Noon, ikaw nagplano ng lahat. Para mahuli ni Mama na marelasyon kayo ni Papa. Ngayon, ikaw namang makakatikim ng mapling dumudurog sa puso. Isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Si Laosong. Si Laosong na kayo na lang sobra. Nagpapahinga lang siya sa kama sandali. Ikaw pala. Ano ba talaga nangyayari? Ikaw naman, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Walang lakas, walang sigla. Kapag nakita ka ng iba, akalain nilang inabuso ka ng pamilya Song. Hindi mo ba napapansin na may kakaiba din sa kanya? Niligyan siya ng gamot. Ang mga sintomas mo. Papa, ikaw rin ba? Ang alak na ininom ko kagabi. Ikaw nagayos nun. Sabihin mo, ano ba talaga nangyayari? Sa susunod, ang sarili niyong problema sa pamilya Song, hindi na ko makikaalam. Ihatid ko muna si Miss Song sa ospital. Hunting, sasama na ako sa'yo. Hindi na kailangan. Samahan mo muna ang ate mo. Umupo ka ng maayos. Tito, Bitawan mo ako. ayoko. Ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang magalit sa akin. Masyado ko siyang minamaliit. Hindi ko kayang maluloko niya ako. Ate, yung babae na yon, dinala ni Hunting. Baka naman si Hunting may gagawin sa kanya. Hindi pwede. Kailangan pumunta sa ospital. Tama na. Bakit ka ba kabado? Ang babaeng yon, handa siya at may plano. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin manatiling kalmado. Hindi tayo pwedeng paikutin niya. Ate, ngayon, anong gagawin natin? Kagabi, anong tunog yun? Tito! Ihatid mo muna si Miss Song sa ospital. Pagkatapos, ipa-check-in mo siya sa Tito! hotel. Tito! Ang taong ito, talagang isang tunay na ginoong hindi natitinag sa tukso. Kumusta naman dyan sa inyo? Hindi ganun kaayos. Si Chu Hunting talagang mahirap kausapin. Baka dapat natin palitan ng estratehiya. Kailangan ng taktika. Kung puro atake lang, mababagot lang ang tao. Minsan, kailangan rin kaunting pampasigla. Sa mga katangian mo, Miss Song, malamang maraming maliligaw sa'yo. Bakit mo naman tinatanggap ang pagkikipag-blind date? Utos ng pamilya. Kaya pala, mukhang pareho tayo. Pareho tayong biktima ng sitwasyon. Hindi ko alam, Mr. Shen. Maaari mo ba kong tulong sa isang bagay? Ayos ka lang ba? Salamat. Mr. Chu, ang gamot para kay Miss Song, nakahanda na po lahat. Gusto niyo bang suriin ulit? Pasensya na. Ginamit kita. Pwede rin iting sabihin na pareho tayong gumamit sa isa't isa. Sa susunod, kailangan ko pa rin ng tulong mo. Sige. Tama nga pala, yung kanina, siya bang minamahal mo? Hindi. Isa lang siyang biktima ko. Ang pinakasanay na mangangaso, madalas lumilitaw bilang mismong biktima. Tito, ikaw pala. Sino siya? Sino? Si Sharon tinutukoy mo? Xiao Yu? Ipinakilala siya sa akin ni Papa, isang kada sa pagkipag-blind date. Tito, ngayon, nagsiselos ka ba?
Ang mga batang ginoo sa pamilya Chin, kilala sila sa pagiging magulo sa mundo nila. Masama ang reputasyon niya, hindi siya bagay sa'yo. Pero gusto ni Papa. Wala ka bang sariling desisyon? Ako, may sarili kong desisyon. Sa puso ko, ikaw lang gusto ko. Pero ayaw mo naman na makasama ako. Kung pareho lang na sa pilitan, edi kahit sino na lang. At least, makakatulong pa rin sa pamilya. Hunting, halika, kumain tayo. Alam mo naman, ako kasi, diretso magsalita, wala akong masamang ibig sabihin. Basta wag ka lang hayang gamitin ng mga may masamang balak. Masamang balak? Si Song Ziwei yun. Katulad niya ng mama niya, mahilig manira sa likod. Kung hindi lang dati, malakas ang palaran ng ate ko. Tama na! Hunting, Itigil mo na yung pag-iisip mo. Oo, kailangan ko ng mapapangasawa. Pero, hindi ibig sabihin na ikaw lang yon. Pwede rin ako maghanap ng iba. Hunting, hindi ko sinasadya, magbabago ako, pangako. Pero, magkarelasyon tayo ng higit isang taon. Hindi ba dapat ipagkilala mo na ako sa pamilya mo? Kasi, wala pa tayong kasiguraduhan. Hindi na kailangan. Siguradong si Song Ziwei naman nagkakaroon ng intriga. Nakuha ko ng imbitasyon, pero dalawang natanggap ko. Yung isa, galing kay Zongfei. Para sa charity auction na ito, isa sa mga yun ay matagal mo nang hinahanap. Ang gamit na iniwan ng tiyahin mo. Ang imbitasyon ay binigay sa'yo ni Zongfei. Malamang may kinalaman doon. Gusto ko namang gumawa Gusto na namang- Siguro, gusto na namang gumawa ng eksena. Alam mo naman, ako kasi, ang mahilig talaga umano ng palabas. Bitawan mo ko. Hunting, syempre alam ng lahat na akong girlfriend mo. Hindi mo naman siguro ko ipapaya sa ganang lugar, hindi ba? Ang hirap kong kumbinsin si Hunting na sumali sa charity auction. Akong bida ngayong gabi. Song Ziwei, maghintay ka na tingnan mo. Yun ba ang girlfriend niya? Mukhang hindi rin maganda ang panlasa niya. Ganon din ang tingin ko. Mr. Chu, inaayos ko lang ang damit ng girlfriend ko. Bakit ka ba naiinitan? Hunting, ano bang ginagawa mo? Yung sinabi ko sa'yo noon, hindi mo man lang pinakinggan. Tito, saan ang karapatan mo akong hinihusgahan sa pagkikipagrelasyon ko? Mr. Kin, pwede ba mag-usap tayo ng sandali? Siyempre pwede naman. Dito ba? Sinisiraan mo ba ako kay Hunting? Kung anong klaseng tao ka, kailangan ko bang sabihin? Hindi naman tanga si Mr. Chu. Kita naman niya lahat. Ikaw! Huwag mong isipin na ako at si ate ay hindi alam mga kalokohan mo. Ang papa mo, malapit ka na niyang ipadala sa ibang bansa. Ganun ba? Magpustahan tayo. Magpustahan tayo. Kay Chu Hunting, malapit na siya makipaghiwalay sa'yo. Pinabalaan kita! Maglakas loob ka pa! Wait! Ayos ka lang ba? Mr. Chu, ang pangit ng panlasa mo sa babae, sobrang sama. Ang ganyang klaseng babae, kahit itapon sa basura, hindi ko pa rin papansinin. Tara, alis na tayo. Hunting, sino pa yung dalawang maghiwalay? Hindi ako. Pero gusto mo namang manakit, hindi ba? Hunting! Ano pang sinabi niya sa'yo kanina? Parang malalim ang galit niya sa akin. Kita mo naman yun. Kanina pa siya selos na selos sa ating dalawa. Sinasabi mo bang siya ay... Mukhang hindi ka tama ng kutob ko ah. Hindi masyadong eksakto. Simula nung nilapitan niya ako para makipag-usap, yun ang sandali na hindi siya nakapagpigil. At hindi mo ba napapansin? Mula nang umupo tayo kanina, nakatitig na siya sa atin. Kung nakakapatay lang ang tingin, patay na ako ng 100 beses. Maniwala ka sa instinct ng lalaki. Maniwala ka sa akin. Ang susunod na auction, ang unang item sa bidding, isang pulseras na gawa sa puting jade. Ayun na. Yan ba yung iniwan na gamit ng mama mo? Oo. Ang panimulang presyo, 8 milyon. 8 milyon, 100,000. 11 milyon.
11,000,000 at 1,000. 11,000,000 at 2,000. 11,000,000 at 30,000. 30,000,000. 31,000,000. 31,000,000? Sa tingin ko, ang pulseras na yan ay hindi lalampas ng 20,000,000 ang halaga. 40,000,000. Isipin mo na lang, ito ang sukli ko sa pagtulong mo. 40,000,000 unang tawag. 40,000,000 pangalawang tawag. 40,000,000 pangatlong... 50,000,000. ₱100,000,000. 150,000,000. Ang mahal naman nun. Ano yun? Lagpas na sa tunay na halaga ng pulseras. Mahigit 10 beses pa nga. Talagang karapat-dapat siyang tawaging pinakamayaman sa Gen City. Ang yaman talaga niya. 150,000,000 pangalawang tawag. 150,000,000 pangatlong tawag. Congratulations, Mr. Chu! Hunting, nakuha na natin. Pasensya na. Pupunta na ako sa banyo. Pasensya na, Mama. Hindi ko pa rin nagawa ng mga pulseras mo. Iyon ang iniwan ng mama mo, hindi ba? Gusto ko naman talagang ibigay sa'yo. Kaso lang, nang makita ni Hunter ng gusto ko, ipinaglabay ang binito para sa akin. Sabihin mo nga, mas pangada mo kung isut ko ito sa kaliwa o sa kanang kamay. Sa totoo lang, hindi ko naman masyadong gustong mga pulseras. Mas gusto ko pa rin ang dilaw na diamond bracelet ng mama mo. Mas bagay yun sa akin. Ginala mo ang safety box ng mama ko. Oo naman. Pero sa totoo lang, wala namang mahalaga ron. Mga greeting card lang. Mga gawa sa kamay. At pati isang sirang manika. Nakakatawa, hindi ba? Hindi ko nga alam kung bakit ang mga ganong kalat ay kailangan pang ilagay sa safety box. Nasaan na mga yun? Tinapon ko na. Talaga? Oo nga. Yung mga itinapon. Yung mga benenta. Tungkol naman sa pulseras na yon, dahil si Hunter ang bumili nito para sa akin, plano kong hatin to sa araw na kasal. Sabihin mo nga, bakit hindi ka nagsasalita? Bitawan mo ako! Sabihin mo! Sang Shiwei, paano mo nagawa to sa akin? Ano hindi ko kayang gawin? Tulong! Papatayin ako dito! Saklolo! Papatayin niya ako! Itaw mo dyan! Wei! Shoyo. Nasugatan ka. Isong! Sinadya mong saktan siya! Pwede kitang iparesto sa pulis! Siyang nalakit sa akin. Kung siya ang nanakit, bakit siyang nasugatan? Siya mismo ang naghiwa sa sarili niya. Tapos akong sinisisi niya. Hunting, nakakang pala ko sa itsura niya. Oo. Kasalanan kong lahat. Kung hindi ko inalis ang kamay ko nung hinawakan niya, hinisan ako nasugatan. Tama na. Ayoko na itong palakihin pa. Kung gusto mo magdepensa, kausapin mo na lang ang abogado ko. Umalis na tayo. Mr. Chu, ang dapat mong ipacheck ay hindi mga mata mo, kundi utak mo. Hunting, pababayang mo lang ba siyang apihin ako? Noong araw, muntik niyang ipamak ang kapatid ko. At ngayon, muntik na niya akong patayin. Wala nang mas masama pa sa kanya, Hunting. Maghiwalay na tayo. Hunting, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin! Hunting! Hindi mo ko basta-basta maiiwan! Hindi mo kaya! Ang hirap pero kumarating ko nitong posisyon. Malapit ko nang makuha ang titulo bilang asawa ni Joe. Kailangan hindi ko ibibigay yun sa May iba. tama yata yung babae! Halatang baliw! Halika! Alis na tayo! Anong tingin-tingin niyo dyan? Pamatay kayong lahat! Miss Zong, ito ang listahan ng mga bagay na nasira ninyo.
Gusto niyo bang bayaran ngayon o ipapadala ko ang listahan sa bahay ninyo? Hayop ka. Walang kwentang tao. Chumante, talaga bang... Bitawan mo ako! Hayop ka! Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Alas 12 ng gabi na, Song Ziwei. Bakit ka nagwawala? Paano kung may mangyari sa'yo? Lasing ka pa naman! Hindi mo ba alam na nag-aalala ang pamilya mo? Ang tanging tao nag-alala sa akin, iniwan na ako. At ikaw ang pinakamamahal kong tito, ang boyfriend ng tita ko. Dahil pinili mong kampiyan si Zhongfei. Ibig sabihin, kalaban na kita ngayon. Mula ngayon, magkabilang panig na tayo. Inaaway mo ko dahil dyan? Sulit ba yan? Sa akin ito, Oo, sayong-sayo na yan. akin naman talaga to. Silang kumuha ito sa akin. Oo. Sa simula pa lang, sa'yo na talaga yan. Huwag ka na magwala. Song Ziwei, wala siyang pinagkaiba sa mga taong iyon. Isa lang siyang biktima mo. Dapat gamitin mo siya ng maayos. Ihatid muna kita pa uwi. Itong mga alaala ng mama ko. Noon, naghanap sila ng napakagandang jade. Ipinagawa niya ito kay mama. Bilang pares ng hikaw, pulseras, at palawit na jade. Salamat sa'yo sa pagtulong mong maibalik ang mga alaala ng mama ko. Paano mo ko mapapaniwala na talagang mahal na mahal kita? Kapag nagkaroon ng reaksyon ng katawan, agad itong nagbibigay ng senyales? Song Ziwei, Oo na, naintindihan ko na. Ang pagnanasa ay hindi naman nakakahiya. Tito, ang katawan mo, mas tapat kasi sa bibig mo. Mahal kita na hindi ko mapigilan. Pero may nobya ka na. Kaya susubukan kong lumayo sa'yo. Pero sa kasamaang palad, palagi ka pa rin lumalapit sa akin. Bakit ka pa lumalapit? Bakit mo ko pinapansin? Kung pinili mo na siya, maging tapat ka sa kanya. Kaya nga, ang pag-ibig isang alamat, wala ito sa totoong mundo. Katulad ng mama ko, ibinigay niyang buong puso niya sa isang lalaki. At naging ang buhay niya, ang ipinagbayad niya para dito. Napakatangan niya. Hindi ko uulitin pagkakamaling yon. True hunting. Kung wala tayong patutunguhan, pagkakawala na kita. At susundin kong kagustuhan ng pamilya. Magpapakasal ako kay Shen Xiaoyu. At magkakaanak. Kaya, huwag mo na kong tingnan na may kahulugan. Huwag mo na akong alalahanin. Mas mabuti pang maging para tayong mga estranghero. hindi pwede yan. Anong karapatan mong sabihin yon? Bilang nakakatanda ba? O bilang sino? Maliban na lang kung hiwalayan mo si tita, magkakasama mo ako. Ang mga salitang mahal kita ay hindi mo naman talaga nararamdaman. Ginagamit mo lang yon. Para gantihan si Zhongfei, bakit ka naman nawawala ng tiwala sa sarili mo? Hindi ko sisirain sarili mong kaligayahan para lang kaganti sa kanila. Dahil sa mga mata mo. Wala akong nakikitang tunay na pag-ibig. Ibig sabihin,
Umiibig ka na sa akin? Ano ba talagang gusto mong makuha sa akin? Sabihin mo na lang ng diretsahan. Ang sarili mo. Ang puso mo. Ang buong pagkatao mo. Ihatid mo muna siya. Matapos ang paulit-ulit na pagsusuri sa mga CCTV footage sa hotel 5 taon nang nakalipas, natiyak namin ang taong pumasok sa silid mo ng gabing yun ay si Miss Song. Mr. Chu, nalaman ko rin na mula bumalik si Miss Song. Ilang beses ka na niyang sinundan. Kaya pala simula pa lang, nang lumapit siya sa akin, may layunin na siya. Kasama na rin doon ang nangyari 5 taon nang nakalipas. Song Ziwei, hindi ko hahayaang kahit sino ang magdikta sa akin. Ate, kailangan mo kong tulungan. Hindi ko kayo mawalan si Hunting. Ang luha ng babae ay hindi dapat sinasen sa ganitong bagay. Ano ito? Ito ang impormasyon tungkol kay matandang Ginang Cho. Ang kanyang mga gusto at ugali. Kabisaduhin mong lahat ng mga nakasulat dyan. Sa makalawa ng hapon, alas 3, pumunta ka sa paliparan para sulbungin siya. Aayusin ko na ang mga reporter doon para makuha ng kayong litrato ng magkasama. Gagana kaya ito? Siyempre naman. Maniwala ka kay ate. Paano naman si Song Ziwei? Basta't may kasal ka lang ng maayos sa pamilya Cho, ako nang bala sa kanya. Lola! Hunting! Ang mahal kong apo. Miss na kita, apo ko. Ayos bang lahat? Hunting. Ito ay si... Magandang araw po, Lola. Ako po si Zhongfei, isang doktor sa Jiangnan Hospital. At ako rin ay... Uwi muna tayo, Lola. Sige. Lola, ito po yung bili namin ni Hunting para sa inyo noon. Tingnan niyo po kung magugustuhan ninyo. Ang ganda nga. Napakabait mo naman. Tita, ito pong regalo ko para sa inyo. Ang bait talaga ng batang ito. Ang pinanggalingan at trabaho ni Zhongfei ay parang maganda dahil kayo naman ay magkarelasyon na ng mahigit sa 1 taon. Ibig sabihin yan, aprobado mo na siya. Bakit kaya hindi kayo magpa-engage na lang ng maaga para naman ako'y makayagap ng apo sa tuhod? Lola, wala pa akong balak magpakasal. 5 taon na nakalipas, tinanong na kita. Ang sabi mo, ayaw mo pa rin. Ito ako. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan pa ako tatagal. Huwag mo kayo magmadali. Ang mga salitang mahal kita, ginagamit mo lang para gantihan si Zhongfei. Matapos ang maraming ulit na pagsusuri sa CCTV ng hotel 5 taon nang nakalipas, nakumpirma namin ang taong gabing yon na pumasok sa iyong silid ay si Miss Song. Song Ziwei, kung magsisinungaling ka pa rin, mapipilitan akong idiin ka. Anong gagawin mo ngayon? Lola, tungkol pa sa engagement, pag-iisipan ko po na mabuti. Tungkol pa sa engagement, pag-iisipan ko po na mabuti. Sasagutin ko muna ang tawag na to. Fei, aayusin ko agad para ma-engage na kayo kaagad. Pero sabi ni Hunting, pag-iisipan pa raw niya. Sinasabi niyang pag-iisipan pa, pero sa totoo lang, pumapayag na rin siya. Kaya bilisan niyo na, para naman makayakap na ko ng apo sa tuhod. Alam mo naman ang ugali niya. Kapag hindi siya tumutol, ibig sabihin, okay siya. Salamat sa inyo sa pagla ng oras para makapunta dito. Sana'y mag-enjoy kayo. Salamat, Mrs. Chu. Sa wakas nagkita na rin tayo. Lola, Tita, kala pa si na Zhongfei naging ganito ka-close sa pamilya Chu? Hunting, halika rito. Ngayon, ang pamilya Chu ay may mahalagang anunsyo. Ipinapahayag namin, sina Hunting at Zhongfei ay matagal na magkasintahan. At sa susunod na buwan, sila'y magpapakasal. Inaanyayahan namin kayong lahat. Hunting!
Bakit mo hinahabol ang iba? Bitawan mo ako! Bakit mo ba ko hinahabol? Hindi ba't magpapakasal ka na sa kanya? Kaya pala, pinapapunta niyo ako rito para lang masaksiyan ko ito? Congratulations, Mr. Chu. Wala talaga akong alam na i-aanunsyo ni Lola ang tungkol sa engagement. Kaya, ayaw mo rin pala magpakasal sa kanya, di ba? Chu Hunting, mahal talaga kita. Hindi ko kayang magkita na kasama mo siya. Kansilahin mo lang ang engagement, pwede ba? Mahina ng katawan ni Lola. Matagal na niyang gusto na magkaroon ako ng asawa. Kung hindi ako magpapakasal kay Zhongfei, pagkakasalan mo ba ako? Sa mga mata mo, nang nakikita ko lang ang paggamit, wala ka namang balak na tunay na makasama ako. Hindi totoo yan. Pero, kailangan ko munang makita ang katapatan mo. Kansilan mo muna ang engagement. Saka natin pag-usapan to. Ate, nakuha mo ba? Engage na kayo. Gagawin mo pa rin ba yan? Ate, kakaanunsyo lang ni Lola Xu na engagement. Tapos si Hunting, hinahabol si Song Ziwei. Natatakot ako. Natatakot ako magbagong isip niya. Kaya nangako na siya kay Madam Chu. Hindi na siya uurong. Ate, hindi mo alam. Sa loob ng 1 taon, ilang beses lang kami naghawak kamay. Kaya ngayon, kailangan ko na mangyari ito kahit paano. Hunting, kahit ito na huling gabi ang pagiging single mo, gusto ko pa rin na magkasama tayo ngayong gabi. Hunting, ako pa rin ang... Ako, May mahalaga ka bang gagawin? sasagutin ko lang to. Hunting, may kailangan akong ayusin. Hintayin mo ako. Sige. Naubos yung alak. Hunting! Hunting! Hunting, ayos ka lang ba? Hunting! Tila ganito lang, nag-aalala ka sa akin, hindi ba? Hindi ka tinawa ng gamot? Anong ginagawa yung dalawa? Hindi po yan. Wala pa kaming ginagawa. Lola, ang mahal ko ay si Weiwei at siya ang gusto kong pakasalan. Hunting, alam mo ba kung ano sinasabi mo? Lola, si Weiwei ay sa akin na. Sa'yo lang siya? Ako? Anong tingin mo sa akin? Alam kong alam mo kung bakit tayo humantong sa ganitong sitwasyon. Malapit ka namang engage kay Zhongfei, tapos ganyan bang ginagawa mo? Wala ka bang isip? Ma, palagi niyong iniisip na kailangan ko ng Mrs. Chu. Kaya pinili ko si Zhongfei. Sinubukan ko, pero nabigo ako. Hanggang sa nakilala ko si Weiwei. At siya lang ang nagpapabalik ng sigla ko. Ibig mong sabihin, si Miss lang makakapagpagaling sa'yo? Oo. Siya lang. Ikaw ang agad sa sarili mong tito! Walang hiya kang babae! Kung may nangakit man, akong unang lumapit sa kanya. Hunting! Sa harap ko, ipagtatanggol mo pa rin siya? Bakit? Hindi mo ba naiintindihan? Kung hindi mo ko nilagyan ng gamot, paano mangyayari ang ganitong bagay? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ikaw, bakit mo siya nilagyan ng gamot? Hindi Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi ng iba. Yung baso ng alak, nandyan pa sa mesa sa baba. Kung nilagyan mo ng gamot o hindi, ipatest natin ang malaman agad. Hunting, magkasama tayo na hindi 1 taon. Kaya mo ba talagang tratuhin ng ganito? Ibig mong sabihin, inaamin mo.
Oo, inaamin ko. Nilagyan kita ng gamot. Pero gusto ko lang na mas mapalapit sa'yo. Mas maging matalik pa. Paano mo nagagawa ng ganitong bagay? Lola, napilito lang ako. Wala na akong ibang magawa. Lahat na ito kasalanan niya. Pabalik niyo muna sa ibang bansa. Lagi siyang gumagawa ng gulo. Sinusubok ko yung paghiwalayin kami ni Hunting. Gusto ko lang naman na manatili siya sa tabi ko. At saka, nakapagsunod na kami mong pakasal. Mali ba talaga yon? Hunting, ginawa ko lahat ng ito dahil sobrang mahal kita. Ganun ba? Kung ganun, pagkatapos mong lagyan ng gamot, tumawag ka agad sa telepono at nagpunta sa Jabyue Hotel. Kasama ang ex-boyfriend mo. Hindi. Hindi, Hunting. Matagal akong tapos sa kanya. Kung hindi lang ako tinawag gamit ng video, hindi ako pupunta doon. Hunting, maniwala ka sa akin. Walang hiya. Nagawa mong pagtagsalan si Hunting. Gumawa ka ng ganitong bagay. Security, palabasin niyo siya. Hindi! Hindi totoo! Hunting, maniwala ka sa akin! Kung wala ka na ibang sasabihin, aalis muna ako. Hindi biro ang sinabi ko kanina. Hindi naman talaga siya nilagyan ng gamot, pero niloko niya ako. Ang lahat na nangyaring ito, matagal niyang pinaplano. Ang kasal masyadong biglaan, kailangan ko pong pag-isipan. Bakit dati sabi mo, ako lang ang mahal mo? Pero ngayon ganito na, nag-aalangan ka? O baka iniisip mo na dahil nakansila ng engagement ko kay Zhongfei, nasuklian mo na siya ng sakit. Fe, wala ka ng dahilan para magpanggap sa akin. Hindi mo talaga ako mahal. Nang ipahayag mo ikakasal tayo, hindi ba't ginawa mo lang yon? Dahil ako lang makakapagpagaling sa'yo, hindi ba tama ako? Natatakot ka ba? Hindi. Ngayon na umabot na sa ganito ang sitwasyon, ang tanging paraan para matapos ito ay magpakasal tayo. Sa ganitong paraan, may maipaliwanag tayo sa dalawang pamilya. Sobrang tuloy at delikado siya. Nakansila ang engagement. Hindi ko na dapat siya lapitan ng madalas. Sa palagay ko lang, masyadong mabilis ito. Song Ziwei, kailangan ko ng mapapangasawa. At para sa'yo, kung magpakasal sa akin, mas mapapakinabangan mo pa ng maayos sa mga mapagkukunan kong hawak para gantihan ang magkapatid na Song. Sulit ang ganitong kasunduan, hindi ba? Isa lahat ng kasunduan ang maging Mrs. Chu ay talagang makakatulong para mas mabilis makuha ang ebidensya. Siyempre, maaari mo ring tanggihan. Pero bukas ang engagement party ko kay Zhongfei. Maaari ko pa rin ipagpatuloy yun. Nangangako ako. Kung ganun, kukuha muna ako ng kaunting tubo. Hindi ako papayag na makakaalis ka pa ulit mula sa aking mga kamay. Ibig sabihin, kasal na kami. Kahit ayaw nito sa plano, pakiramdam ko, para wala nito sa kontrol ko. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate mo. Ako na magtatago nito. Sige, tutal, kung maghihiwalay man, kailangan din yan dalhin. Pumunta tayo sa pamilya Song. Tutulungan ko ang misis ko na maglipat. Ang bilis naman. May marriage certificate na tayo. Gusto mo bang magkahiwalay tayo ng tirahan, Mrs. Chu? Parang may mali talaga. Miss Chen, tulungan mo kong ayusin ng mga gamit ko. Ma'am, paano ko? Walang iya kang anak! Naglakas loob kang agawin ng lalaki ng tiyahin mo! Sa harap ko pa sinasaktan mo ang asawa ko. Hindi ba't hindi ito tama? Mr. Joe, asawa mo? Kayo ay... Kami ni Song Ziwei kasal na. Narito ako ngayon para tulungan siya upang ayusin ang mga gamit niya at bumalik sa bahay ng pamilya Chu. Ngayon siya na ang misis ko. Sa labas, siya ang kumakatawan sa dangal ng pamilya Chu. Kung muli pang mangyari ang kagaya ng kaninang insidente, hindi ko yun palalampasin. Kayo? Paano niyo nagawang magpakasal? Kakagaling ni Fefe sa ospital. Dahil sa'yo, halos mamatay na siya. Ngayon naman, ditala mo si Zong Ziwei. Gusto mo ba talaga siyang patayin sa sama ng loob? Ayon kay Tita Zong, parang kasalanan pa ni Hunting. Pero malinaw naman na siya ang una naglagay ng gamot at nakipagkita pa sa dati niyang nagyo sa hotel. Kung talagang hindi na siya magkakayanan, iyon ay dahil na mabuhay ang kanyang tunay na pagkatao. Ikaw? Mapaghanga at palabang tao. Puno ng panlilin at pagpaplano. Hindi ka basta-basta mamamatay. Song Ziwei,
Sa wakas, lumabas na yung tunay na kulay. Hunting, nakikita mo ba? Mula pa noon, tusap malapit na siya. Simula pa lang, malayunin na siya sa'yo. Alam ko. Pero ano ngayon? Masaya naman ako sa desisyon ko. Ano? Ito ang unang pagkakataon na may taong ganito, walang pag-aalilangan ako ipinagtanggol. Ate, hindi ko kayo mawala si Hunting. Paano nila nagawang pagkasal? Ano lang gagawin ko ngayon? Tinatakot ka sa ganitong kalaking bagay, hindi mo sinabi? Alam ko kung ano iniisip mo. Si Hunting, hindi niya man ako hinahawakan. Sino bang nagkakaalam kung siya at si Zhang Ziwei may nangyari na ulit? Ang tanong mo naman. Ate, ano bang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Ano pang magagawa niyan? Bakit ako sinisisi? Siya ang may gagawa ng lahat. Kawawa rin naman yung batang yon. Ang tanggal niya nagkunwari. Kahit pa siya mapangasawa ni Chu Hunting, hindi niya kailangan matatanggap yon. Ate, ang ibig mong sabihin, may pag-asa pa ang sitwasyon na to? Nakalimutan mo ba, nung nasa ibang bansa siya, hindi naman siya mabuting tao. Ang ibig mong sabihin, yun nangyari sa kanya sa abroad? Huwag kang mag-alala, hindi kailanman tatanggapin ng pamilyang Cho ang isang babaeng may bayad ng dungis. Kung hindi, baka ipagpaliban na lang natin. Ako, Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nilang kakainin. Si Lola isang maunuin na tao. Si Mama rin, matagal niya nang gusto na magkaroon ng isang manugang na babae. Mabuti silang tao. Mula ngayon, ang pamilya Chu ay pamilya mo na rin. Hindi ko siya pinakasalan lang para mapanatili ang lahi ng pamilya Chu. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko talaga siya. Lola, Mama, kinuha na namin ni Wewe ang aming marriage certificate. Mula ngayon, pamilya na tayo. Lola, Mama, dahil kasal na kayo, mas mabuting agad ninyong palawakin ang kanang pamilya Cho. Para naman agad ako makapag-alaga ng apo sa tuhod. Kapag dumating ang araw na lumisan ako, may pagmamalaki naman ako sa lulo mo pagdating ko sa kabilang buhay. Mami, miss na kita. Miss na din kita, anak. Pag natapos ko ng mga bagay dito, babalik na si Mami at isasama kita sa pasyal. Gaano pa katagal, Mami? Maghintay ka lang ng kaunti pa, baby. Si Mami kasi, para lang kitang makita. Ginagawa ng lahat ng makakaya. Pero Mami, huwag mong pagkurin ng sarili mo. Alagaan mo rin ang katawan mo. Ibibigay ko na ang cellphone kay Tito So. Kanina pa siya naghihintay. Ang haba ng leeg niya sa paghihintay. Sige na, shout yan. Pumunta ka na at buksan mo na ang bago mong Lego. May bago ka bang balita? Sabihin mo na. Hindi na magiging Mrs. Cho si Zhongfei. Humina ng Song family. Mas madali na ito. Para sa akin. May isa rin ako magandang balita. Tungkol ito kay Zong Yan. Baka interesado ka. Naipadala ko na sa'yo. Huwag mong kalimutan tignan. Sige. Weiwei, oras na para kumain. Ano ito? Pinakabagong healthy culture ni Roland? Iisa lang ito sa buong mundo. Para sa'yo to. Mamayang gabi, samahan mo kung dumalo sa handaan. Masyado itong mahal. Asawa kita at karapat dapat sa'yo ang lahat ng pinakamagandang bagay. Kahit isang kasunduan lang ito, binigyan pa rin ako ng dangal. At napakaganda pang sinabi niya. Hayaan mong tulungan kita. Medyo nagsisisi ako. Mas gusto ko pa rin yung dating suot na puting bestida na palaging sumusunod sa likuran ko. At tinatawag akong tito, yung batang babae na yun. Nadaganan mo ako. Natapakan na lahat. Huwag kang kabahan. Kasalanan mo rin naman kasi.
Yan ang asawa ni Chu Hanting. Narinig ko, ang personal niyang buhay ay napakagulo raw. Nung nasa ibang bansa siya, iba't ibang lalaki raw ang kasama araw-araw. Tinanggang mayamang tao sa Gen City. Nag-asawa ng babaeng mababa ang dangal. Hindi ba nagkakaya sa pamilyang Chu yun? Ang lakas ng boses ninyo. Gusto niyo bang mawala sa mundo? Huwag ka matakot. Nandito ako. Chu Hanting, Mr. Chu, may nagpapakalat ng masamang balita tungkol sa asawa niyo sa ibang bansa. May ilang malabong litrato. Agad na itong inimbisigahan ng pulisya at hawak na rin nila ang kaso. Naibaba na rin ang balita sa mga headlines. Pero may mga tao pa rin hindi tumitigil. Alamin mo agad kung sino ang nasa likod nito. Gusto kong makita mismo kung sino ang nagtatangkak saktan ng asawa ko. Opo. Zong yan. Mukha talagang desperado ka na. Pati mga sikreto ko, nilabas mo na. Kung ganon, paano ko naman tatanggihan ang tulong mo? Mrs. Chu, ayon sa A Entertainment, totoo ba nagtatrabaho ka bilang escort girl sa ibang bansa? Hindi totoo yan. Ano ngayon ang salita ng pamilya Chu tungkol dito? Huwag na mag-video. Lahat ng yan ay mga kasungalingan. Paano mo mapapatunayan yan? Lumabas na sa mga larawan na ikaw at ang ibang lalaki ay nagkalapit ang Bakit ko taga-agawin kailangan pa. patunayan? Wala namang kinalaman sa mga ito. Huwag na mag-video. Huwag na. Mga maling balita lahat yan. Song Ziwei, tingnan natin. Isang babaeng pinagsawa ng lahat. Paano kang kakatay sa pamilya, Cho? Ano ipaglalaban mo sa akin? Yung mga larawan na yon, ano ba talagang totoo? Lola, yung mga larawan na yon, pawang kasinungalingan lang. Pero yung mga larawan sa hotel, yung video na pumasok ka sa silid ng iba, peke rin ba yon? Madam Chu, nais ko kayong batiin ng mahabang buhay at kaligayahan. Hindi ko yata kakayanin yan. Baka mamatay ko sa galit ng maaga. Pwisit kayo! Pasensya na po, hindi rin namin alam na si Weiwei ay ganito pala nung nasa ibang bansa. Kita niyo po ang ama niya, ilang araw na hindi kumain sa inis. Lola, sana po alagaan niyo yung kalusugan. Madam, tungkol dito, aminado kaming nagkulang kami sa pagpapalaki sa anak namin. Ngayon, ako at ang ama niya ay iuwi na siya. Sumama ka sa amin. Pa, hindi ko talaga alam kung ano na nangyayari. Hindi ba sapat ang kahihiyan na dinala mo? Kung dahil sa'yo, masisira ang negosyo ng pamilya Song at Chu. Magkakaproblema talaga. Sumama ka na sa akin ngayon. Huwag naman kayo ganyan. Mrs. Chu, ang bagay na ito, kami na mismo ang aayos. Hindi ito makakaapekto sa pamilya Chu. Mas mabuti nga. Pa, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin akong paniniwalaan? Tama ba? Tumahimik ka. Sinasabi ko sa'yo, pag uwi natin, mag-divorce kayo. Ang posisyon ng ginang Chu, ibigay mo sa tiyahin mo. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na dalhin ng asawa ko? Hindi ba't binabalaan na kita noon na kapag nangyari ulit ito, hindi ko na ito palalampasin? Mabuting manugang. Itong si Weiwei, kung totoo man ang ginawa niya, ang gusto ko lang naman ay turuan siya ng tamang asal. Tinapon mo siya sa ibang bansa ng 8 taon, ni hindi mo man lang siya tinatanong. Hunting, sa ng walang taon niya sa abroad, labis na magulang buhay niya. 5 taon pa na nagkakalipas. Mag-ginawa pa siya sa hotel, kasama ibang lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi ka dapat magkaroon ganitong asawa. Ang danga ng pamilya, Chu, ay hindi dapat niyan sirain. Ibalik ko siya sa pamilya, Song, at agad kayo maghiwalay. Mag-divorce ka sa kanya ngayon din. Yung sinasabi niyong lalaking kasama niya sa hotel 5 taon nang nakalipas. Ako yon. Ano? Kahit sabihin pa natin, ako pa rin ang hindi karapat-dapat para sa kanya. At tungkol naman sa mga larawang yon, puro edited lang yon. Paano magiging ikaw yun? Matagal na yun. 5 taon nang nakalipas, nasa hotel na ako noon. Nilagyan ako ng gamot. Sa isang aksidenteng pagkakataon, nagkasama kami. Kaya nito mga taon, palagi ko siyang hinahanap. Ano man ang mangyari, hindi ko na siya bibitawan. Ziwei, narito ako. Huwag mong sabihin nahulog na ang loob mo kay Chu Hanting. Paano mangyayari yun? Hindi ako iibig sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Hindi ba't noong araw, sobrang nagmamahalan sina mama at papa? Ganito na naging wakas nila. Ang pag-ibig na nagsimula sa silakbo ng damdamin. Hindi kailanman nagtatagal. Pag nalaman ng pamilya Chu na may anak ka, tsak na kukunin nila ito. Mag-ingat ka. Mami!
Anak, miss na kita. Hindi ba sabi ko, pag natapos ko ng mga bagay dito, pupuntahan ko kayo? Bakit kayo nandito? Si Xiaotian, miss na miss ka na. Araw-araw niyang binabanggit ang mama. Umiiyak bago matulog. Miss na din kita. Pasensya na, anak. Kasalanan lahat ni Mami. Mami, huwag ka nang malungkot. Kahit na maliit na lalaki pa lang ako, poprotektahan ko na si Mami. Aalagaan ko si Xiaotian, kaya huwag ka mag-alala. Pero gusto ko mapalapit sa'yo para matulungan ka. Alam ko, sa mga taong ito, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi magiging ganito kaayos ang lahat. Pag natapos ng lahat ng ito, ikaw at si Chu Hanting, anong balak niyong gawin? Siyempre, magpapakasal kami. Hindi ka ba mahihirapan? Anong mahirap doon? Sige, sasamahan ka namin. Pag natapos ng lahat, aalis tayo ng sabay. Xiaotian, maglaro ka muna sandali. Pwede ba? Ito ang ebidensya at recording na si Song Nia noon ang nag-utos na lasunin ka sa Fuego. Ang lumabas noon ay isang lalaki, pareho sa hinala mo dati. Siya ang kanyang kalaguyo. Sagot talagang dating mo. Miss Zong, maaari kitang kasuhan sa paglabag sa privacy. Tingnan mo nang mabuti. Kasal na kayo. Pero pumunta pa rin siya sa hotel kasama ibang lalaki. Hindi ka ba nasasaktan? Papayag ka bang lukuin kanya ng ganon? Peke ang mga larawan na yan. Hindi Totoo lahat ng ito. Bakit hindi ko naman paniniwalaan ang asawa ko at maniniwala ko sa'yo? Isang taong wala namang kinalaman sa amin. Kung muli mong sasaktan ang asawa ko, huwag mo kong sisihin kung hindi na ako magiging magalang. Chong Hunting, gano'n mo ba siya kamahal? Kahit niloloko ka niya, wala kang pakialam? Palabasin niyo siya. Pagkawalan mo ako! Bitawan mo ako! Wei. Nasaan ka? Susunduin kita. Nagsusukat ako ng damit pangkasal. Pagkatapos nito, magpapaspa ako. Gawin mo man ang mga gawain mo. Uuwi nila akong mag-isa. Sige. Ang gabi na, pagkat hindi pa siya umuwi, Chong Hunting, bakit ka umiinom ng ganitong karami? Pagkatapos ng kasal, dapat palitan mo ng tawag mo. Dapat tawagin mo akong asawa. Nakainom ka na naman. Maligo ka muna. Wei, tatariturin mo ba ako? Ano bang sinasabi mo? Huwag mo kong pagtaksilan kailanman, Wei. Wei, ang galing mong umarte. Minsan, hindi ko alam kung totoo bang mahal mo ako. Pero kahit ano pa man, handa akong tanggapin ang lahat. Kahit ginagamit mo lang ako, kahit niloloko mo lang ako. Ang hiling ko lang, huwag mo kong iiwan. Ako, syempre mahal kita. Magandang umaga. Wei, kahapon, sinabi mong mahal mo ako. Hindi ko na maaalala. Sinabi mo pa ng maraming beses. Gusto mo bang tulungan kitang alalahanin? Chong Hunting, ang mga sinasabi sa kama, hindi dapat sinaseryoso. Makinig ka na lang at kalimutan. May lakas ng loob ka pang bumalik. Hindi ka ba natatakot na mabaling mga paa mo ng papa mo?
Kasi, kakasabi lang niya sa isang sikreto. Talagang gusto kong ibagay sa taong sangkot mismo. Kung nandito lang si Song Junshin, medyo sabik din ako. Kung malalaman niyang paliw na may kalaguyo ka, ang naputol na binte, kanino ba talaga yon? Ano bang kalago na sinasabi mo? Alam mo naman ko ng klaseng tao siya. Kapag mahal ka niya, kaya niyang tanggapin lahat ng mali mo. Bulag siyang nagtitiwala sa'yo. Parang tanga, pinapaikot mo lang siya. Pero, hindi niya kailanman papayagan ang pagtatagsil. Alam mong mabigat ang kamay niya. Kung may ebidensya ka, ipakita mo lang sa papa mo, mas mabuti pa. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Kasi ako, mahilig sa mga seremonyas. Malapit ang death anniversary ng mama ko. Gusto kong isama ka sa kanya. Bilang kasama sa libing niya. Anyan, bakit bigla mo kong hinahanap? Feng, inireserba kita ng ticket ng aeroplano mamayang alas 8. Umalis ka muna. Lumabas ka ng bansa para umiiwas sa gulo. Bakit kailangang umalis ng bansa? Sasama ka ba sa akin? Feng, yung babaeng yon, kung hindi siya sigurado, hindi niya ilan ang mga alam niya. Siguradong alam na niya na umiiral ka, kaya niya akong tinanggang takutin. Paano mangyayari yun? Tuwing nakikita tayo, lagi tayong maingat. Feng, hindi madali pinagdadaanan ko para makarating dito. Hindi ako dapat magkamali kahit kaunti. Umalis ka muna. Kapag natapos ko na si Song Joong-kin, magsama-sama natin pamilya. Ayos ba yun? Sir, naihatid na po ang order ninyo. Ako ang umorder niyan. Matagal na tayong hindi nagsama. Kumain muna tayo. Feng, Ayos lang. Salamat. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari. Isipin mo na lang na sinamahan mo ako. Mga taksil! Yan yan. Yan yan. Lalandi mong lalaki sa likod ko! Yan yan. Mga taksil! Mga taksil! tama na pananakit! Tumigil na kayong dalawa! San Shiwei? Ikaw talaga nagawa sa akin, hindi ba? Dapat namang pasalamat ako kung hindi kayo nagkita ng kalaguyo mo. Wala akong ganong pagkakataon. Ang dami ng gamot na ito, doble kumpara sa binigay mo sa akin 5 taon na nakalipas. Ikaw talagang malit na bruha! Pa, tama na yan. Tingnan niyo muna ito. Si Chen Chen na hindi ko tunay na anak. Sa totoo lang, si Chen Chen ay anak ng lalaking yan. Song yan! Isa ka talagang malait na ahas! Papatayin kita! Yan yun! Ma, nakikita mo ba ito? Bakit iniiwasan mo ko? Hindi. Natupad ng pag-iiganti mo. Ibig sabihin ba nito, wala na akong silbi sa'yo? Kahit nahiwalay na ang papa mo at si Song Yan, hindi magandang kalagayan ng Song Group. Yun ay bunga ng pagod at dugo ng lolo at ng mama mo. Kaya mo bang panoorin ng tuluyang bumagsak yun? Hindi ko sinasabing aalis ako. At hindi rin ako papayag na aalis ka. Wei, pwede bang huwag ka nang tumakas? Chuanteng,
Ikaw? Chan! Mami, Ayos ka lang ba? Nawala ng lagnat niya. Sabi ng doktor, medyo mahina ang tiyan niya. Baka hindi sanay sa klima o pagkain dito. Kaya huwag ka mag-alala. Mami, sabi ni Tito Su, kapag natapos na mga ginawa mo, pwede mo na kaming dalhin pa uwi. Umuwi na tayo sa fine country, pwede ba? Miss ko na si Fiona. Kahit saan ka pumunta, hindi ka pababayaan ni Mami. Hiwalay na ba kayo ni Chu Hunting? Kailan tayo aalis? Ako nang magbubuk ng ticket. Bigyan mo muna ako ng kaunting oras. May mga bagay pa akong kailangang ayusin. Wei, in love ka na ba sa kanya? Hindi. Maghiwalay rin kami. Pero sa Pamilya Song, may mga papilis pa akong kailangang asikasuhin. At ang kumpanya, hindi ko basta pwedeng pabayaan. Bigyan mo na ako ng ilang araw pa. Kung sakaling malaman ni Chu Hunting na may anak ka, Hindi ko kailangan mahayang malaman niya. Sa pagitan namin, isa lang itong kasunduan. Ginoo, pakiusap po sandali. Chu Hunting, bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Chu Hunting, bitawan mo ako! pagkatapos mong gamitin ako, gusto mo na lang ako itapon, Song Ziwei. Walang sino man ang pwedeng gawin sa akin ng ganito. Chu Hunting, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Sa buhay na to, hindi ka kailanman makakatakas mula sa akin. Mami, Tito Su, nasan kayo? Natatakot ako sa kulog. Tito! Chu Hunting, pakawalan mo ako. Tatakas ka? Pag-usapan natin to. Nagpakasal tayo dahil may kanya-kanya pakay tayo. Tama. Ikaw, para makaganti. Ako, para makuha ka. Niloko mo ako. Noong una, gusto mo lang may mapangasawa ka. Hindi yun panlilin lang. Pero matagal ang kasunduan natin. Panghabang buhay. Lumabas ka. Ayaw kong makita ka. Walang hiya. Nagawa mo pa akong lukuhin? Wei. Mapapaniwala rin kita. Wei! Mami, nasan ka na? Mami, nasan ka na? Iho, nawawala ka ba sa mama mo? Anong pangalan ng mama mo? Siya po si Song Ziwei. Sige iho, sasamahan kita sa presinto. Anak! Buti na nakita na kita. Ako, sa sobrang kaba. Halos mamamatay ako sa kaba. Sino ka? Kaibigan ako ng mama niya. Pero hindi naman kita kilala. Tingnan mo, ito bang mama mo? Oo, yan si Mami. Itong batang ito, tumakas mag-isa. Kaya't kami nagpanik. Yung mama niya, hinahanap siya ngayon. Halika na, dadaling kita kay mami mo. Song Jiwei, hindi ko akalaing may anak ka pa pala. Pagsisihan mo, lahat ng ginagawa mo ngayon. Tita, malapit na ba tayo? Oo, konti na lang. Tita, naiihi na ako. Hindi ko na kayang pigilan. Diyan ka lang sa gilid umihi. Ang abala naman. Ay, bata pasaway! Huwag kang tumakbo! Nakita na bang anak ko? Hinahanap na namin sa paligid. Ayon sa CCTV sa ospital, bandang 2:00 ng madaling araw, umalis siya doon. Nung oras na yon, bumili ko ng pagkain para sa kanya. Pasensya na, Wei.
Ang mahalaga ngayon ay mahanap ng bata. Hunting, nawawala ang bata. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag mong hayang mahuli kita. Tita, tulungan mo ako. Isa siyang human trafficker. Ate, bakit mo pinapatakbo ang bata? Magkasabot kayo. Ang kulit mong bata. Manang ka talaga sa mama mo. Halika! Chan-chan! Mami! Chan-chan! Mami! Chan-chan! Huwag kang lalapit. Hayaan mo siya. Pasabugin mo siya hanggang mamatay. Huwag! Songyan, kung may gusto ka, sa akin may baling. Kung may mangyaring masama sa bata, wala kayong makukuha ni anuman. Ginawa niya na akong ganito kasirang buhay. Ano pa bang mawawala sa akin? Ngayon, gusto ko lang maramdaman niya masaktan siya. Ate, kung mamatay man ang batang ito, sayang naman talaga. Ang cute pa naman niya. Chuhanteng, ayaw na namin ng kahit ano. Gusto ko lumulog sa harap ko. Sige. Si Chuhanteng, lumuhod siya sa harap ko. Lumuhod siya sa harap ko. Pero hindi sapat ang pagluhod lang. Gusto kong saksakin mo ang sarili mo. Kung hindi, papatayin ko ang anak mo ngayon din. Sige. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Chan-chan! Ayos na. Wala na. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Chuanteng! 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 Ang daming dugo! Ang daming dugo! Sangye! Tumawag ka ng ambulansya! Sabi ko na noon, nang pagkasalan mo ko, hindi ko hahayaan na masaktan kang uli. Chuanteng! Ang tanga-tanga mo talaga! Mangako ka sa akin. Huwag mo na akong iiwan. Pwede ba? Chuanteng! Chuanteng! Chuanteng, magising ka naman. Pwede ba? Hindi ko pa nasasabi ang sasabihin ko sa'yo. Si Chanchan ay anak nating dalawa. Kung hindi ka pa rin magigising, babalik na ako sa France. At hindi mo na ako kailan mahahanap, Chuanteng. Sa totoo lang, gusto kita. Noon, natakutan talaga ako. Baka matulad ako sa mama ko. Kaya hindi ko kaya aminin yun. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang mangyari ang ganung bagay. Weiwei, ikaw ang buwan na hindi ko kailanman maabot. Pero ako'y makasarili dahil palagi kong iniisip na sana'y mas matagal pa kitang makasama. Ngunit ikaw ay ikaw. Ano man ang piliin mo. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka.
Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Pero ikaw, ang tuluyang nagpawala sa aking katinuan. Mami, handa ka na ba? Anak, handa na ako. Chuanting, narito na ako para pakasalan ka.